Sa loob ng mahigit 3 dekada, si Ayatollah Ali Khamenei ang naging pinakamakapangyarihang leader sa Iran, kung saan siya ang nagsisilbing sentrong figura ng politika at ideolohiya ng bansa. Bilang pinakamataas na pinuno, ang hawak niya ay hindi lamang ang direksyon ng pamahalaan, hawak niya rin ang impluensya sa armed forces, kabilang ang Revolutionary Guard, pati na rin ang nuclear program at intelligence apparatus ng Estado. Ang kanyang mga desisyon ay may direktang epekto hindi lamang sa loob ng Iran kundi maging sa mga kaalyadong grupo at bansa sa buong Middle East. Sa paglipas ng mga taon, naging simbolo siya ng matatag at kontrobersyal na pamumuno sa gitna ng tumitinding tensyon laban sa kanluran. Ngunit isang gabi, bigla na lamang nabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at nagdulot ng matinding pagkabigla sa pandaigdigang komunidad dahil ang isang matatag na lider ay napabalitang napaslang ng pinagsanib na puwersa ng Israel at US. Ano ba talagang nangyari? Paano naging matagumpay ang Israel at US sa pag-eliminate sa isang mailap na si Ali Khamenei? Bago ang insidente, nagkaroon ng matinding aktibidad ng pagmamanman ang US at Israel laban sa tinutukoy nilang mga high-value target sa loob ng Iran. Gumamit sila ng advanced satellite monitoring systems upang subaybayan ang galaw ng mga ito sa mga sensitibong lokasyon, kasabay ng masinsinang cyber operations na naglalayong mangalap ng impormasyon mula sa mga internal network. Pinalakas din ng dalawang bansa ang human intelligence at signal interception upang makabuo ng mas malinaw na larawan ng command structure sa Iran. Sa mga nakalap na datos, natukoy nila ang ilang strategic compounds, kabilang ang isang high-security complex sa Tehran na sinasabing madalas pinaglalagian ni Khamenei. Dahil dyan, nagdesisyon ng militar ng Israel at US ng direktang pag-target sa leadership structure ng bansa upang magkaroon ng agarang pag-aantala sa kanilang chain of command. At dito nabuo ang desisyon ng isang precision strike upang ma-neutralize ang command capability ng Iran. Sa Washington, inaprubahan ng administrasyon ng isang malawakang military operation na tinatawag ng US bilang Operation Epic Fury. Ang operasyong ito ay dinisenyo upang magkasanib na i-target ang mga high-value military at strategic asset, kabilang ang mga missile system, mga air defense at mga pasilidad ng command and control ng Iran. Ang kampanyang ito ay bahagi ng pinakamalaki at pinakamasalimot na serye ng joint strike sa gitnang silangan sa loob ng mga dekada, kasama ang paggamit ng Tomahawk cruise missile, drones at iba pang high-tech weaponry upang pigilan ang mga banta sa rehiyon at idiskaril ang mga kakayahan ng Iran. Kasabay nito ay nilunsad naman ng Israel ang sarili nitong operasyon na kilala bilang Operation Roaring Lion. Ito naman ay nakatuon sa sabayang aerial strikes gamit ang daan-daang fighter jets at precision munition laban sa mga target sa Tehran at iba pang lungsod. Ang dalawang operasyon ay malinaw na nakasynchronize sa timing at strategy na ang layunin ay sabay at mabilis na matamaan ang leadership structure at critical infrastructure ng Iran bago magkaroon ng agarang retaliation. Ilang araw bago ang aktual na pag-atake, sinasabing nagsimula muna ang tinatawag na electronic warfare phase, isang tahimik ngunit critical na yugto ng operasyon. Sa mga oras na ito, pansamantalang naantala ang ilang radar at communication networks ng Iran. Nagdulot ito ng kalituhan at limitadong visibility sa kanilang air defense system. Layunin itong pahinain ang kakayahan ng kanilang mga air defense na agad makaresponde o makapag-coordinate ng mabilisang aksyon. Kasabay nito, naging mas aktibo ang reconnaissance flight sa paligid ng Tehran at iba pang strategic zone na nagsisilbing mata at tainga ng operasyon upang tiyakin ang eksaktong lokasyon at galaw ng mga target. Sa parehong panahon, nakaposisyon na ang mga naval asset ng US sa mga pangunahing maritime corridors, habang ang air asset ng Israel ay naka-standby na sa mga forward operating locations. Ang bawat galaw mula sa paglipat ng puwersa hanggang sa timing ng strike window ay maingat na plinano upang manatiling unpredictable at maiwasan na maagang madetect ng kalaban. Bandang hating gabi, sinimulan na ang operasyon. Sabay na naglunsad ang Israel at US ng precision strike laban sa ilang strategic compounds. Sa loob ng isang high-security compound sa Tehran, iniulat na naroroon si Khamenei sa mismong oras ng pag-atake, kung saan ang buong operasyon ay tumagal lamang ng ilang minuto, isang mabilis ngunit eksaktong pagsunod sa pre-planned timing. Gayunpaman, sa kabila ng maikling yugto ng pag-atake, sapat ang lakas ng mga tumamang munition upang magdulot ng matinding pinsala at structural collapse sa compound. Matapos ang operasyon, lumabas ang paunang ulat mula sa Israeli Defense at ilang opisyal ng United States na nagsasabing nakamit nila ang pangunahing mission objectives, ang ma-eliminate ang mismong supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Tumama umano ang mga precision strike sa itinakdang target at naging epektibo ang koordinasyon ng magkasanib na operasyon. Gayunpaman, tahimik ang Iran sa mga unang oras matapos ang insidente. Wala silang agarang kumpirmasyon at hindi rin naman nila itinanggi ang nasabing pahayag ng Israel at US. Ngunit kalaunan, naglabas ang Iranian state media ng isang opisyal na kumpirmasyon na si Ayatollah Ali Khamenei ay napatay umano sa pinagsanib na operasyon ng US at Israel.
Kasabay ng kumpirmasyon, idineklara ng pamahalaan ng isang 40-day national mourning period bilang paggalang sa kanyang buhay at matagal na pamumuno bilang Supreme Leader. Inanunsyo rin ang 7-day public holiday upang bigyang daan ng mga seremonya, pag-alay ng parangal at malawakang pagunita ng publiko. Sa parehong oras, naglunsad ang Iran ng mga limitadong retaliatory strikes gamit ang missile at drones na pumupuntirya sa ilang strategic installation na may kaugnayan sa United States at Israel. Ang Strait of Hormuz bilang isa sa pinakaimportanteng maritime choke point sa mundo ay agad na inilagay sa heightened military alert dahil anumang insidente rito ay maaring makaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Agad ding naapektuhan ang global market kung saan ang presyo ng langis ay tumaas dahil sa takot ng mga mamumuhunan at shipping companies sa posibleng disruption. Ang pagkabatay ni Khamenei, mga kapatid, ayon sa ulat ng Iranian state media at AP News ay tinuturing na isang turning point sa Middle East na nagbukas ng panibagong yugto ng political at military uncertainty sa rehiyon. Ang mga susunod na linggo ay inaasahang magiging critical para sa diplomacy, military posturing at pagbuo o muling pag-align ng regional alliances dahil ang bawat hakbang ng bagong leadership ay maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan. Ang mga karatig bansa tulad ng Iraq, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay magiging aktibo sa pagmonitor sa mga internal dynamics sa Iran. Sinusuri ang mga posibleng pagbabago sa pulisiya, kahandaang militar at pamumuno. Ang mundo ay nananatiling nakatutok sa kung paano haharapin ng bagong leadership ang mga mahahalagang isyo, kabilang ang nuclear program, foreign policy orientation at relasyon sa mga global powers. Ang bawat desisyon sa loob ng Iran ay may potensyal na magdulot ng domino effect sa rehiyon at sa internasyonal na komunidad, kaya't ang sitwasyon ay patuloy na sinusubaybayan ng mga analyst, diplomat at media sa buong mundo. Ang operasyon naman ng US at Israel ay malinaw na nagpakita ng kahalagahan ng coordinated intelligence at precision strike sa modernong paraan ng pakikidigma. Ipinapakita ng dalawang bansa na ang sabayang aerial at naval operations kung maayos ang timing at coordination ay kayang i-neutralize ang high-value targets ng mabilis at may mataas na antas ng tagumpay. Ang paggamit ng advanced surveillance, reconnaissance at synchronized munition ay nagbigay daan upang makamit ang operational objective sa maikling panahon nang hindi kinakailangang magsagawa ng malawakang ground engagement. Ngunit kaakibat ng ganitong uri ng operasyon ang mataas na geopolitical risk. Kasama rito ang posibilidad ng asymmetric retaliation mula sa mga kaalyado o proxy forces ng Iran, pati na rin ang potensyal na global economic disruption, lalo na sa mga merkado ng langis at strategic maritime routes. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa maselang yugto ng transisyon ang pamumuno sa Iran habang wala pang formal na naitatalagang bagong Supreme Leader. Isang interim leadership council ang pansamantalang namamahala sa mahahalagang gawain ng Estado, kabilang ang pagpapanatili ng internal stability at pagpapatuloy ng mga strategic policy decisions. Samantalang ang Assembly of Experts, ang konstitusyonal na may kapangyarihang pumili ng susunod na Supreme Leader, ay inaasahang magsasagawa ng masusing konsultasyon at deliberasyon bago maglabas ng pinal na pasya. Ang kanilang magiging desisyon ay may malalim na implikasyon sa direksyon ng Iran mula sa nuclear program at regional alliances hanggang sa pakikitungo nito sa mga pangunahing global powers. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?